Hello mga ka-dreamers! Welcome back to my vlog. Hello everyone! For today's video guys, i-share ko lang sa inyo yung timeline ko mula nung nag-apply ako sa Hong Kong papuntang Canada hanggang sa makarating po ako dito sa Canada. So bali guys, actually guys, nung dumating ako sa Hong Kong, panay research na po ako guys. Kada off ko guys, pumunta ako sa mga agency kung ano yung mga qualification, ano yung mga requirements na kailangan kong i-provide. Kaya talagang guys, every off ko guys, umiikot ako, inquire ako sa mga agency. And then hindi lang guys, marami din po akong nasalihan ng mga groups, basta Canada. Okay, lahat yan pinasukan ko guys para makakuha ko ng mga idea. Yung guys, kailangan talaga mag-research tayo para maiwasan din natin yung mga scam. Nung nakapag-decide ako guys na kung saan ako mag-apply, kung sino yung agent na pagkakatiwalaan ko para sa application ko na matupad yung pangarap ko papunta dito sa Canada. So talagang dinasal ko kay Lord na sana ito na po yung agent or agency na to na makatulong sa akin para matulungan ako na matupad yung pangarap ko na makarating po sa Canada. So ito na guys, ito yung timeline ko mula nung nag-umpisa ako na mag-decide na dito na ako mag-apply sa agent na to. Okay, so bali guys, itong ano ko na to na agent ay nakita ko lang po sa group na sinalihan ko. Okay, inano ko muna kung legit ba to. So far marami naman nag-comment na marami naman silang napaalis. Okay, although may mga negative feedback, pero kung ano mo talaga guys, walang mangyayari kung pakikinggan mo yung negative feedback. Kailangan ano mo talaga sarili mo na yun na yun. Noong June 6, 2022 guys, ay punta na po ako sa agency ko sa Hong Kong. Ito na nga yung MP. Okay, nag-inquire na po ako and then sabi niya sa akin ay sa next week, next Sunday ay may interview, so pwede na ako mag-line up, pa-interview na ako. Ang kagandahan dito guys sa agency na to ay hanggat hindi ka ma-hire ng isang employer ay magpa-interview ka. Okay, walang pumbayad. Hanggang sa magustuhan ka ng employer at ma-hire ka, yun. Basta unlimited guys. Yun ang kagandahan dito. Agency na to ay unlimited. Kasi sa ibang agency ay ang hirap ng employer. Okay, yun nga guys, June 12, 2022 ay nagpa-first interview na po ako sa employer. Actually, itong employer ko na to ay na-interview na rin niya ako. Okay, first interview ko guys ay na-interview niya na ako. And then, na-interview din ako sa dalawang employer. Mafe-feel mo din talaga guys kung sino yung employer na pupunta sa'yo. Talaga ako na-feel ko na sila na yung employer ko. And then, second interview ko guys, sabi ay, inano lang, for formality lang. And then, sabi ng employer ko ay, napili na po nila ako. June 19, 2022 ay na-hired na po ako ng employer ko. So, ganun lang kabilis guys. So, 1 week pagitan ay na-hired na po ako ng employer ko. Then, nung August 5 guys, kasi nga, pag na-hired ka na ng isang employer ay mag-apply na po ng LMIA. Magpa-process na po sila ng LMIA para makapag-hire sila ng temporary foreign worker. August 5 guys, 2022, yung employer ko ay nag-apply na po ng LMIA. Makikita naman po yan guys dun sa job bank. Okay, makikita kasi naka-job post naman sila. Noong August 5, nakita ko dun sa job post ng employer ko na nakapag-apply na sila ng LMIA. So, na-accept na po ng CVSA. Parang ganun guys, CVSA yung nag-handle ng LMIA. Government kasi to guys eh. Ang employer po ay iniimbestigahan din po para kung sila ay qualified sa LMIA. Marami din po na-refuse ng mga employer sa LMIA kasi hindi po sila qualified. So yung employer ko ay mabilis naman po nakapag-apply ng LMIA, and then noong August 23, 2022 guys, nakita ko guys sa job post ng employer ko ay approve na po yung LMIA niya. In-inform na rin po ako ng aking agent. And then, yung employer ko na yung LMIA nila ay approve na. So, natuwa ako guys kasi nga mag-start na po yung process ng application ko. Ang nalaman ko na-approve na po yung LMIA ng employer ko ay nag-schedule na po yung agent ko for upfront medical. Yes guys, pwede na po mag-upfront medical kahit wala pong request from IRCC. Gandahan kasi guys na nag-upfront medical na tayo kasi kapag na-lodge na po yung application natin ay tuloy-tuloy na po yung application. So, ang antay mo na lang ay yung police clearance request kung nakapag-work ka sa ibang bansa, stay ka doon more than 6 months. Lahat yan po ay kailangan mag-provide ng police clearance. Kung sa Hong Kong ka, provide ka rin. Basta padadalang ka ng IRCC ng police clearance request. Kung hindi ka man nakapag-upfront at na-lodge na po yung application, ay wait mo rin na padalang ka ng IRCC ng medical request.
So, nung September 23 guys, 2022, ay nag-upfront medical na po ako guys sa UMP Hong Kong. Mabilis na naman po yung medical, inawat lang ng more than 2 hours yung medical sa Hong Kong guys. Mabilis lang. And then, nung nakapag-medical na ako guys, syempre, okay na yung LMIA, na-approve na tayo ng visa. So, lahat po ng balance mo sa agent ay kailangan mo pong mabayaran na lahat. Kasi kapag hindi mo nabayaran lahat ng application fee or processing fee ay hindi po mag-proceed yung application mo. So hindi po malalodge yung application mo kung mayroon kang pending na balance. So dapat once na na-hard ka na, dumating na yung LMIA, na-approve na yung LMIA ay dapat mo bayaran na guys lahat ng mga dapat mong bayaran para mabilis mag-proceed yung application. Kasi talagang i-hold nila yung application mo hanggat hindi ka pa bayad. Dapat kapag ilalodge na yung application mo ay bayad ka na. Para mabilis guys, okay? And then October 30 guys, 2022 ay nagbakasyon muna ako sa Pilipinas kasi yun din po ang suggest sa akin ng employer ko na kapag okay na po ang lahat at bago ma-approve yung visa ko ay umuwi muna ako ng Pilipinas para makita ko yung family ko kasi alam naman nila na matagalan na naman akong makauwi ng Pilipinas kung hindi ako magbabakasyon bago ma-approve yung visa ko. Kasi alam nyo guys, kung magbakasyon ako sa Pilipinas na meron na pong stamp yung passport ko ay mahihirapan na po ako makalabas ng Pilipinas. Marami na pong hahanapin sa akin, OEC, galing nga po ako sa Hong Kong, doon po na-process yung application pupuntang Canada. So, ibig sabihin, third country. Magbakasyon muna kayo at ngayon pagbalik nyo ng Hong Kong ay doon na kayo magpatatak. Kasi 30 days naman po yung grace period bago ma-expire yung request ng for visa stamping. And then, after ng vacation ko guys, naghihintay na ako, panay-dasal na ako, medyo stress na. And worried kasi ang tagal ng karoon ng biometric request. So ngayon na nga guys, after ng vacation ko, March 10, 2023, ay dumating na po yung biometric request ko. So dito ako guys umiyak. Umiyak talaga ako dito guys sa biometric request ko. Kasi nga alam ko, ramdam ko na mabilis na matupad yung pangarap ko puntang Canada. Ito na yun eh. Doon ko talaga guys binuhos yung ko sa biometric request. Kasi naramdaman ko na malapit na ma-approve yung visa ko. Malapit na ako makarating ng Canada. So yun na nga guys, noong March 10, 2023, biometric request. And then March 15, 2023 ay nagpa-biometric na po ako. Kailangan may appointment po kayo sa biometric request. Hindi po sila nag-accept ng walk-in. So yun na nga guys, March 15, 2023 ay biometrics completed na ako. Luckily guys, at napakaswerte ko kasi hindi na po ako pinadalhan ng police clearance request ng IRCC. Diretso, visa approved na po ako noong April 27, 2023. So, hindi po tayo lahat-lahat pare-parehang application natin guys kasi ang IRCC po, depende po sa visa officer na may hawak po ng application natin. Kasi sila po ang may desisyon. Okay? Yung iba, padadalan talaga ng police clearance request bago ma-approve ang visa. Ako naman po, saka yung friend ko, actually, marami-rami na rin po kayo may doon sa agency namin. Hindi na kami pinadala ng police clearance request ng IRCC. Diretso, visa approved na po. Yes, noong April 27 guys, 2023, na-approve na po yung visa ko papuntang Canada. More than a month lang guys, yung pagitan bago ma-approve yung visa ko after nung biometric request. Di ba sabi ko sa inyo guys, ramdam ko na anong dumating na yung biometric request ko na talagang malapit na ma-approve na yung visa ko at makakarating na po ako ng Canada. So, nag-file na po ako ng notice ko, termination notice sa aking employer noong May 22, 2023. Nag-terminate na po ako ng contract ko. Actually guys, noong February 2023 ay kakarenew ko lang po ng visa. Yes, nag-renew muna ako kasi hindi ko pa alam kung kailan ako makakalis ng Canada, kailan ma-approve yung visa ko. So para safe po na meron pa rin tayong status sa Hong Kong ay mag-renew muna tayo. Yun nga guys, May 22, 2023 ay nag-file na po ako ng termination ko ng 1 month para makuha ko pa rin yung mga dapat makuha, yung salary ko and then yung food allowance ko. Kasi pwede naman kayo guys mag-terminate ng on the spot. Yun nga lang kapag nag-on the spot kayo ay kailangan yung bayaran yung employer nyo ng isang buwang sahod. Kaya nyo ba yan? Yung bayad kayo ng isang buwang sahod sa employer nyo. Yun nga lang. Hindi na kayo magtatrabaho ng isang buwan. Hindi na kayo maghihintay ng isang buwan para matapos yung termination nyo. Depende po yan. Kung meron naman po kayo enough money, pag on the spot na kayo, pag on the spot, 1 day lang, next day, pwede na mag-flight. Pero yung ginawa ko guys, ay nag-file po ako ng termination for 1 month. So, tapos yun na guys, nag-flight na po ako dito, papuntang Canada noong June 23, 2023. From that day po, ay nag-start na po yung Canada life ko guys. Thanks God, kasi guys, na natupad na po yung pangarap ko, na makarating po dito sa Canada. Ang mapapayo ko lang sa inyo guys, kailangan magtiyaga lang kayo, mag-patient, follow up sa agent nyo. Huwag kayo maniniwala sa mga
negative feedback, aralin nyo na lang guys, mismo yung agent nyo, tanungin kung meron kayong doubt. Kasi hindi naman po lahat ng mga application natin ay pare-pareho po. Hindi po tayo pare-pareho. So, wag natin ikukumpara yung application natin sa application nila. Kasi hindi natin alam yung background nila eh. Okay, baka meron silang mali, meron silang kulang na sa application, ganun. So, yun lang guys, na-share ko lang sa inyo yung timeline ko mula nung na-hire ako ng employer ko and sa makarating po ako dito sa Canada. So guys, if you find my video helpful, please subscribe naman po and do like and share na rin po kung nagustuhan niyo po yung mga video ko at nakakatulong po sa inyo. Please pakiclick naman po yung notification para ma-notify po kayo sa mga updated video ko. So yun lang guys, thank you for watching. Good luck po sa inyong lahat. Bye! See you here po. Thank you! Pakita ko sa inyo guys yung isa dito sa amin. Ayan.